Ang sikat ng araw ay sumisilip sa bintana, ngunit ang silid-tulugan ni Lina at Paulo ay napupuno ng kakaibang liwanag na nagmumula kay Lina. Magkasama silang mahimbing sa kanilang kama, si Paulo ay nakayakap pa rin kay Lina. Ang hininga nito ay bahagyang kumikiliti sa kanyang batok. Hindi pa man ganap na nagigising, isang matamis na ngiti na ang gumuhit sa labi ni Lina. Kinailangan niya pa ng ilang sandali para lubusang maalala ang kaganapan kagabi, ang masayang balitang nagpabago sa kanilang mundo. Tiningnan niya ang paper bag sa tabi ng kahon. Naroon ang 3 pregnancy test kit na nagkumpirma ng kanyang hinala. Buntis siya, at hindi lang isa, kundi 3. Triplets! Hindi niya lubos maisip kung paano niya sasabihin kay Paulo. Siguradong matutuwa ito. Siguradong magiging ganap na ang kanilang pamilya, isang pamilyang matagal na nilang pinapangarap. Ang puso niya ay umaapaw sa kagalakan, kasama ang bahagyang kaba at pag-asa. Dahan-dahan siyang kumalas sa pagkakayakap ni Paulo. Hinalikan niya ito sa pisngi, isang munting paalam bago siya bumangon. Narinig niya ang mahinang ungol ni Paulo at napangiti siya. Masyadong mahimbing ang tulog nito, marahil dahil sa pagod mula sa maghapong trabaho. Naghanda siya ng kape at almusal para sa kanilang dalawa, habang ang isip niya ay lumilipad sa mga pangalan na maaaring ibigay sa kanilang mga anak. Mateo para sa lalaki, Maya at Marco para sa magkapatid. Ang ganda. Habang naglilinis ng kusina, narinig niya ang boses ni Paulo mula sa kanyang home office. Karaniwan, sarado ang pinto ng opisina ni Paulo kapag may kausap ito sa telepono. Ngunit ngayon ay bahagyang nakabukas. Hindi sinasadya, narinig niya ang usapan. "Sige po, Doña Veronica, tatanggapin ko ang inyong alok." Bumagsak ang hawak niyang baso. Hindi naman ito nabasag, pero ang tunog ay sapat para mabaling ang atensyon niya. Nilapitan niya ang pinto. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. "Doña Veronica? Sino iyon?" "Opo, gagawin ko po ang lahat para sa pamilya ko." Ang boses ni Paulo ay tila may halong pagod at lungkot, ngunit may bahid din ng pagkadetermina. "Iiwanan ko si Lina para sa pamilya ko, dahil sa utang na loob at dahil sa pangarap ng aking ama." Isang malamig na simoy ng hangin ang humaplos sa mukha ni Lina. Sa kabila ng init ng umaga, nanlalamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Iiwanan si Lina para sa pamilya niya? Anong utang na loob? Anong pangarap ng ama? Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Parang may pumipiga sa kanyang puso. Ang kaninang umaapaw na kagalakan ay napalitan ng matinding kirot. Ang pangarap niyang pamilya, ang kanyang mga anak. Mawawasak ba ang lahat? Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit ngayon pa? Umatras siya ng dahan-dahan, malayo sa pintong nakabukas. Nagmamadali siyang pumasok sa kanilang silid. Kinuha ang paper bag kung nasaan ang mga pregnancy test kit. Tinitigan niya ang 3 positibong linya na tila nangungutya sa kanyang kasawian. Ang mga luhang matagal nang pinipigilan ay umagos na parang ilog. Hindi niya kayang harapin si Paulo. Hindi niya kayang makita ang lalaking pinakamamahal niya, ang ama ng kanyang mga anak, na nagpasya nang iwan siya. Hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan. Hindi ngayon, lalo na't may 3 buhay na umaasa sa kanya. "Patawarin mo ako, mga anak ko." Bulong niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. "Pero kailangan nating lumayo. Kailangan kong protektahan kayo." Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang pinakakailangan niyang gamit, ang mga lumang damit, ang kanyang maliit na ipon. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling regalo ni Paulo. Walang kabuluhan ang mga iyon ngayon. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang mga anak at ang kanilang kaligtasan. May natatanging determinasyon na bumalot sa kanya. Hindi siya susuko. Hindi niya pababayaan ang mga anak niya.
Sumulat siya ng isang maikling liham, sapat lang para malaman ni Paulo na umalis siya. Hindi na niya kailangan ng mga paliwanag. Sapat na ang narinig niya. Paalam, Paulo, naway matagpuan mo ang kaligayahang pinili mo. Ibinaba niya ang liham sa kanilang nightstand. Muling tiningnan niya si Paulo na mahimbing pa ring natutulog, tila walang kamalay-malay sa bagyo na sumisira sa kanilang mundo. Isang huling halik ang iginawad niya sa noo nito. Isang halik na puno ng pagmamahal, ng sakit at ng pamamaalam. Paglabas niya ng bahay, naramdaman niya ang lamig ng hangin sa balat niya. Huminga siya ng malalim. Pilit pinatatatag ang sarili. Kailangan niyang maging matatag. Para sa mga anak niya, tinalikuran niya ang nakaraan, kasama ang kanyang pangarap na pamilya, at naglakad palayo sa tahanang minsan niyang tinawag na amin. Bumangon si Paulo mula sa kanyang pagkakahimbing. Napansin niya ang lamig sa kabilang bahagi ng kama. Inakala niyang naghahanda lang si Lina ng almusal. Ngunit nang makita niya ang maliit na sobre sa nightstand, bigla siyang kinabahan. Kinuha niya ito, binuksan, at binasa ang 3 salita. Paalam, Paulo. Naway matagpuan mo ang kaligayahang pinili mo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nagmadali siyang bumangon at nagtungo sa kusina, ngunit wala si Lina. Patay na ang kalan. Wala na ang kape. Ang silid ay tila walang buhay. Tumakbo siya sa kanilang silid, hinanap si Lina sa banyo. Wala. Lina! Lina! Sigaw niya, ang boses ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Ngunit tanging katahimikan ang sumagot sa kanya. Ang bahay ay bakante, walang Lina. Ang babaeng pinakamamahal niya ay nawala. At wala siyang ideya kung bakit. Napakagatlabi si Paulo habang paulit-ulit na binabasa ang sulat ni Lina. 3 salita. 3 salitang nagpatahimik sa buong mundo niya. Paalam, Paulo. Naway matagpuan mo ang kaligayahang pinili mo. Anong kaligayahan? Anong pinili? Hindi niya maintindihan. Ang huling pag-uusap nila kagabi ay puno pa ng tawanan at pagmamahalan. Walang anumang senyales na aalis si Lina. Nagmadali siyang lumabas ng bahay, hinanap si Lina sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, sa mga paborito nilang pasyalan. Bawat tawag ay walang sagot, bawat tanong ay walang alam. Para siyang pinipiga sa sakit. Ang babaeng pinangakuan niya ng walang hanggan, ang babaeng magiging ina ng kanyang anak, hindi pa niya alam ang tungkol sa triplets, ay bigla na lang naglaho. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may alaala ni Lina. Ang kanyang bango sa unan, ang kanyang tasa ng kape sa lababo, ang kanyang mga libro sa tabi ng kama. Lahat ay nagpapaalala sa kanya ng kawalan. At ang pinakamasakit, ang pakiramdam na may malaki siyang pagkukulang. Isang bagay na hindi niya nakita o baka pinili niyang hindi makita. Kinaumagahan tinawagan siya ng kanyang ama. Paulo, nasaan ka? Hindi ka pa nakakarating sa opisina. May emergency meeting tayo sa Doña Veronica. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang pinakamasamang bangungot. Doña Veronica, ang kanyang alok. Ang pag-uusap niya kagabi na hindi sinasadyang narinig ni Lina. Bigla siyang nagkaroon ng matinding kutob. Ito ba ang dahilan? Pero paano? Hindi ba't ginagawa niya iyon para sa kanilang kinabukasan? Nang dumating si Paulo sa Almeda Corporation, sinalubong siya ng kanyang ama na may mukhang seryoso. Nasaan si Lina? May balita ka ba? Umiling si Paulo. Wala po pa. Naglaho na lang siya. Iniwan niya lang ang sulat na ito. Ibinigay niya ang sulat sa kanyang ama. Nagbuntong hininga ang matanda. Mas mabuti na rin siguro ito, anak. Nagulat si Paulo. Pa, anong ibig mong sabihin? Paulo, alam mo naman ang kalagayan ng ating pamilya. Ang kaso sa korte, ang mga utang natin, dahil sa tiyuhin mo, nalulugi na ang ating negosyo. Ito lang ang tanging paraan para maligtas tayo
sa pagkakakulong at ganap na pagbagsak. Paliwanag ng kanyang ama at sa kanito itinuon ang atensyon kay Veronica Almeda na ngayon ay papalapit sa kanila. Ikinagagalak kong makita ka, Paulo, ngiti ni Doña Veronica, bagaman malamig ang kanyang mga mata. Narinig ko ang balita tungkol sa iyong asawa. Pasensya na. Napansin ni Paulo ang diin sa salitang asawa, tila isang pahiwatig na hindi na dapat niyang isipin si Lina. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay matindi. Doña Veronica, gusto kong malaman. Alam niyo ba kung bakit umalis si Lina? Umiling si Veronica. Hindi, iho. Pero kung iniwan ka niya sa pinakamahirap mong panahon, marahil ay hindi siya ang babae para sa'yo. Mahina itong tumawa. Nandito ako para tulungan ka, Paulo. Para iligtas ang iyong pamilya. Ramdam ni Paulo ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Kung totoo ang sinasabi ni Veronica, at kung iniwan siya ni Lina dahil sa pinansyal na problema, hindi ba't mas mabuti na ngang kalimutan na lang niya si Lina? Ito ang sinasabi ng kanyang isip, ngunit ang kanyang puso ay nananangis. Ilang linggo ang lumipas. Walang balita kay Lina. Unti-unting napilitan si Paulo na tanggapin ang kapalaran niya. Kinailangan niyang gawin ito para sa kanyang pamilya, para sa pangalan ng Escudero. Ang kasal nila ni Doña Veronica ay naganap ng simple, ngunit marangya. Ngunit sa bawat I do na lumabas sa kanyang bibig, naramdaman niya ang matinding pagkalungkot at pagsisisi. Ang buhay niya sa tabi ni Veronica ay parang isang gintong hawla. Mayaman siya, may kapangyarihan, wala na silang problema sa pera. Nailigtas niya ang kanyang pamilya. Ngunit bawat gabi, hinahanap niya ang init ng yakap ni Lina. Bawat umaga, ang kanyang isip ay lumilipad sa mga tanong na walang sagot. Isang hapon, nakatanggap siya ng isang tawag. Mula sa isang pulis na kakilala niya, si Espo Juan Reyes. Paulo, may balita ako tungkol kay Lina. Ang boses ni Reyes ay seryoso. May naaksidenteng bus sa Batangas ilang linggo matapos siyang mawala. Nag-imbestiga kami. May nakita kaming ID ni Lina sa mga labi ng bus. Mayroon ding mga dokumento ng medical check-up. Nagpapakitang buntis siya. Ngunit, hindi na nakilala ang mga katawan. Maraming nasunog. Bumagsak ang telepono sa kamay ni Paulo. Nag-init ang kanyang mga mata. Hindi ito totoo. Ang kanyang Lina, ang kanyang anak. Patay na. Kinabukasan lumipad si Paulo papuntang Batangas. Tinitigan niya ang lugar ng aksidente. Ang sunog na bus, ang mga bulaklak na inilagay bilang alaala ng mga biktima. Nakita niya ang listahan ng mga namatay at nakita niya ang pangalan ni Lina May Navarro. Isang piraso ng kanyang puso ang tila nawasak. Ang kanyang pag-asa na makita pa siyang muli ay naglaho ng parang bula. Niyakap siya ni Veronica ng gabing iyon matapos ang kanyang pagbalik. Masakit, Paulo. Alam kong masakit. Pero nandito ako para sa'yo. Tayong dalawa ang magsasama. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ngunit habang pinapakinggan niya ang malamyos na boses ni Veronica, isang bahagyang pagdududa ang gumapang sa kanyang isip. Ang kanyang pananalita, ang kanyang pagiging kalmado, tila masyadong perpekto. Hindi niya pinansin ang pakiramdam na yon. Masyado siyang nalulunod sa kalungkutan at sakit. Lumipas ang 7 taon. Naging CEO si Paulo ng kumpanya ng Almeda na ngayon ay pinagsama na sa negosyo ng kanyang pamilya. Naging matagumpay siya sa mata ng lipunan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang anino ni Lina. Ang kanyang mga panaginip ay binibisita ng isang babaeng may matamis na ngiti at 3 bata na nagtatakbuhan. Paulit-ulit. Isang araw, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, may narinig siyang mahinang usapan sa labas. Ito ay ang boses ni Veronica. Kausap ang kanyang personal assistant. Ayos na ang lahat sa Batangas, hindi ba? Walang dapat magduda, walang dapat makaalam.
Biglang tumindig ang balahibo ni Paulo. Batangas? Ito ang lugar kung saan sinasabing namatay si Lina. Ang salitang duda ay nag-echo sa kanyang isip. Nagsimula ng magduda si Paulo. Nagkaroon ng malaking puwang sa kanyang puso. Ang pag-aalinlangan na matagal nang inilibing ay muling nabuhay. Ang bus na sinakyan ni Lina ay bumabagtas sa probinsya ng Batangas. Bawat kilometro na inilalayo niya sa Manila ay tila isang balabal na bumabalot sa kanyang puso. Nagtatago sa sakit na nararamdaman niya. Sa kanyang bisig, mahigpit niyang hawak ang isang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit at ang pag-asa para sa kanyang mga anak. Ang kanyang tiyan ay hindi pa halata, ngunit alam niya at iyon lang ang mahalaga. Dumating siya sa isang maliit na bahay sa gilid ng isang kawayanan. Ito ang bahay ng kanyang tita Elena, ang kapatid ng kanyang yumaong ina. Sinalubong siya ng kanyang tiya na may nagtatakang tingin. "Lina, anak, anong ginagawa mo rito? Bakit mag-isa ka?" Tanong ni tita Elena. May bahid ng pag-aalala sa boses. Niyakap niya ang kanyang tiya. Hindi niya nagawang magsalita. Humagulhol lang siya habang ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Ipinaliwanag niya ang lahat, o halos lahat. Hindi niya binanggit ang tungkol sa triplets. Sapat na ang sinabi niyang iniwan siya ni Paulo. Si tita Elena, nabalo rin at may 2 anak na halos kasing edad niya, ay niyakap siya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, anak. Nandito ka sa bahay. Walang mangyayari sa'yo." Ang buhay sa Batangas ay malayo sa buhay sa Manila. Walang mararangyang kasuotan, walang mamahaling pagkain, walang naglalakihang gusali. Ngunit merong kapayapaan, sariwang hangin, at ang mainit na pagtanggap ng mga tao. Naghahanap si Lina ng mga munting raket, tulad ng pagtulong sa pagtitinda ng gulay sa palengke o paggawa ng handicrafts. Unti-unti, nakasanayan niya ang buhay probinsya. Ang pagbubuntis niya ay naging isang malaking hamon. 3 ang nasa kanyang sinapupunan at ang pagdala sa mga ito ay mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Madalas siyang nakakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka. Ngunit sa tuwing hinahaplos niya ang kanyang tiyan, nagkakaroon siya ng lakas para sa kanyang mga anak. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan, nagsimula siyang makaramdam ng matinding kirot sa tiyan. Naputol ang kuryente. Nataranta si tita Elena. Nagmadali silang tumawag ng komadrona. "Manganganak ka na, Lina!" Sigaw ni tita Elena. Sa gitna ng kulog at kidlat, sa loob ng isang maliit na silid na nililiwanagan lang ng gasera, isinilang ni Lina ang kanyang 3 anak. Unang lumabas si Mateo, ang panganay. Sinundan ni Maya at huli si Marco. Ang pagod ay matindi, ngunit nang marinig niya ang sabay-sabay na iyak ng kanyang mga sanggol, tila nawala ang lahat ng sakit. Tiningnan niya ang kanyang mga anak, maliliit, marupok, ngunit puno ng buhay. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pagmamahal. "Maraming salamat, Panginoon," bulong niya. "Salamat at ibinigay niyo sila sa akin." Hindi naging madali ang sumunod na mga taon. Mag-isa niyang pinalaki ang 3. 3 bibig ang kailangan niyang pakainin, 3 pares ng damit ang kailangan niyang labhan, 3 kaluluwa ang kailangan niyang arugain. Kulang sa tulog, kulang sa pahinga, ngunit hindi siya sumuko. Ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak ang nagsilbing gasolina niya. Para mabuhay, kinailangan niyang maging maparaan. Nagpatulong siya sa kanyang tiya sa paggawa ng mga produktong gawa sa buko at iba pang prutas sa Batangas. Gumawa siya ng jams, suka, at iba't ibang handicrafts na yari sa pinatuyong dahon ng niyog. Sa tulong ng kanyang tiya at ng mga kapitbahay, nakapagtayo siya ng isang maliit na tindahan sa tapat ng kanilang bahay. Ang kanyang mga produkto ay unti-unting nakilala sa lugar. "Mama, tingnan mo! Ginawa ko po ito." Sigaw ni Mateo isang hapon, ipinapakita ang isang maliit na kawayan na ginawa niyang piggy bank. "Ang galing-galing naman ng anak ko," sabi ni Lina. Niyakap ang kanyang anak.
Sigurado akong maraming bibili nito. Si Maya, ang tanging babae sa tatlo, ay mahilig magbasa. Madalas siyang nakikita ni Lina na tahimik na nagbabasa ng mga lumang libro. Si Marco naman, ang bunsong pinakamakulit, ay mahilig maglaro ng bola at lumikha ng ingay. Magkakaiba man ang kanilang personalidad, ngunit iisa ang kanilang puso, ang puso na puno ng pagmamahal para sa kanilang ina. Lumipas ang 7 taon na tila isang iglap. Ang mga bata ay lumaki ng malulusog at masisigla. Si Lina ay naging isang matatag at independenteng babae. Ang kanyang negosyo ay lumago at ngayon ay mayroon na siyang ilang empleyado. Ang kanyang pangalan ay unti-unting nakilala bilang isang matagumpay na negosyante sa Batangas. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga paninda, lumapit sa kanya ang kanyang empleyado. "Ma'am Lina, may malaking order po tayo mula sa Manila." Nagulat si Lina. "Manila? Anong klaseng order?" "Gawa raw po sa Coco Coir ang hanap nila. Malaking volume. At gusto nilang kayo mismo ang mag-deliver para makita nila ang kalidad ng produkto," paliwanag ng kanyang empleyado. Nag-aalangan si Lina. Manila, ang lugar kung saan niya iniwan ang lahat. Ang lugar kung saan naroon si Paulo. Ngunit ang laki ng order ay hindi niya pwedeng palampasin. Ito ang pagkakataon para mas lumaki ang kanyang negosyo, para mabigyan niya ng mas magandang buhay ang kanyang mga anak. Tiningnan niya ang kanyang 3 anak na naglalaro sa labas ng tindahan. Ngayon, mas matatag na siya. Hindi na siya ang Lina na takot at mahina. Kailangan niyang harapin ang nakaraan kung para sa kanyang mga anak. "Sige," sabi ni Lina sa kanyang empleyado. May bahid ng determinasyon sa kanyang boses. "Ako mismo ang maghahatid ng order." 7 taon. 7 taon na ang lumipas mula nang mawala si Lina. Ang mga alaala ng kanyang matamis na ngiti at malambing na boses ay tila isang malabong panaginip na binibisita si Paulo bawat gabi. Sa araw, siya si Paulo Escudero, ang matagumpay na CEO ng Almeda Escudero Group, na pinagsamang negosyo ng kanyang pamilya at ng pamilya Almeda. Ngunit sa likod ng marangyang opisina at mga pulong sa boardroom, naroon ang isang lalaking malungkot, binabagabag ng pagsisisi at pangungulila. Ang buhay niya sa tabi ni Doña Veronica ay parang isang pelikula na walang kulay. Mayaman siya, may kapangyarihan, at mayroong lahat ng material na bagay na gusto niya. Ngunit wala ang kapayapaan sa kanyang puso. Si Veronica ay naging isang dominado at mapanlikong asawa. Kinokontrol nito ang bawat aspeto ng kanyang buhay, mula sa kanyang schedule ng trabaho hanggang sa mga kaibigan na maaari niyang kausapin. Lahat ng desisyon ay kailangan dumaan sa kanya. Ang mga kaibigan niyang dating malapit sa kanya ay unti-unting lumayo o pinilit na lumayo ni Veronica. "Paulo, may meeting ka sa mga investors mamayang 3:00. Huwag kang magpapahuli." Ang malamig na paalala ni Veronica habang sinasamahan siya sa pag-aalmusal. Ang kanyang boses ay tila laging may kapangyarihan na hindi maaaring suwayin. "Opo, Veronica," tugon niya, walang emosyon, parang isang robot na sumusunod lang sa mga utos. Bawat gabi, bago siya matulog, tinititigan niya ang kanyang cellphone, umaasang makakita ng balita tungkol kay Lina. Ngunit wala. Ang huling balita niya ay ang tungkol sa aksidente sa bus sa Batangas, kung saan sinasabing kabilang si Lina sa mga biktima. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na kailangan niyang tanggapin ang katotohanan, ngunit may bahagi sa kanya na ayaw maniwala. Naalala niya ang araw na ibinalita sa kanya ni Veronica ang tungkol sa aksidente. Dumating si Veronica sa kanyang opisina na mukhang nag-aalala. Dala ang isang pahayagan. "Paolo, may masamang balita ako." Niyakap siya ni Veronica na tila nagbibigay ng suporta. Isang bus sa Batangas ang naaksidente, maraming namatay, at kasama si Lina.
Ipinakita ni Veronica ang pahayagan na may headline tungkol sa aksidente. May larawan ng nasunog na bus at sa listahan ng mga pangalan ng biktima, naroon ang pangalan ni Lina. Narinig din niya mula sa pulis ang tungkol sa mga dokumento ng medical check-up, nagpapakitang buntis si Lina. Nawasak siya. Isang piraso ng kanyang kaluluwa ang tila namatay. Naglaho ang pag-asa niya. Sa loob ng 7 taon, ang imahe ni Lina, na nakahiga sa morgue at hindi na makilala, ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Binisita niya ang puntod na pinaniniwalaan niyang puntod ni Lina, nagdarasal at humihingi ng tawad. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pagsisisi. Sana ay hindi na lang niya pinili ang kayamanan at kapangyarihan. Sana ay pinili niya si Lina. Ngunit ang mga panaginip niya ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Paulit-ulit na lumalabas doon si Lina kasama ang 3 bata. Ang mga bata ay nakangiti, masaya. Hindi lang isang bata ang nakita niya sa panaginip kundi 3. Nagsisimula na siyang mag-alinlangan sa katotohanan ng mga nangyari. Imposible bang may kasama siyang ibang babae at nagkaanak siya ng 3? Imposible. Hindi pa niya alam ang tungkol sa triplets. Isang hapon, habang naglalakad siya sa koridor ng opisina, narinig niya ang boses ni Veronica mula sa kanyang telepono. Hindi niya ito intensyong pakinggan, ngunit ang salitang narinig niya ay sapat para mapatigil siya. Wala nang dapat magduda. Naayos na ang lahat sa Batangas. Hindi na tayo dapat pang mangamba. Batangas, ang lugar kung saan sinasabing namatay si Lina. Ang mga salitang walang dapat magduda at naayos na ang lahat ay tila kidlat na tumama sa kanyang isip. Biglang bumalik ang pakiramdam niya 7 taon na ang nakararaan. Ang pagdududa sa pagiging perpekto ng pagkatao ni Veronica at ang kalmadong pakikitungo nito sa balita ng pagkamatay ni Lina. Ano ang ibig sabihin ng naayos na ang lahat? Ano ang kailangan ayusin sa Batangas? At bakit hindi siya dapat magduda? Ang mga tanong na matagal nang inilibing sa kanyang isip ay muling nabuhay. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. May kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na may malaking lihim na itinatago sa kanya. Kung si Lina ay tunay ngang namatay sa aksidente, bakit kailangan pang ayusin ang anumang bagay sa Batangas? At bakit ganito ang pakiramdam niya sa boses ni Veronica? Agad siyang nagtungo sa kanyang opisina. Kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang imbestigahan. Hindi na siya pwedeng maging bulag. Nagpasya si Paulo na magmaneho na lang mag-isa pa uwi. Sa halip na hintayin ang kanyang driver, kailangan niya ng oras para makapag-isip. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Batangas, ang aksidente, ang mga panaginip niya. Habang nagmamaneho siya sa traffic ng EDSA, ang kanyang mata ay napako sa isang grupo ng mga tao sa gilid ng kalsada. Isang babaeng may mahabang itim na buhok nakatalikod sa kanya. May kasama itong 3 bata. Tumatalon-talon ang mga bata, masisigla, at may kahawig sila sa kanya. Hindi imposible. Masyado siyang desperado, kaya kung ano-ano na ang nakikita niya. Pero nang lumingon ang babae, bahagya lang. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi siya maaaring magkamali. Ang mukha na iyon, ang matamis na ngiti na iyon, hindi ito panaginip. Si Lina, na akala niya ay matagal nang patay. At ang 3 bata, mabilis niyang pinilipit ang manibela, muntik nang mabangga ang sasakyang nasa harapan niya. Nagulantang ang kanyang isip. Si Lina. Buhay si Lina. At may kasama siyang 3 bata. Ang mga bata sa kanyang panaginip. Ang mga bata na kanyang anak. Pinark niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ngunit paglingon niya, wala na sila. Nawala na si Lina at ang mga bata. Parang bula. Nagtatakbo siya papalabas ng sasakyan, hinanap sila sa gitna ng maraming tao, ngunit wala. Naglaho na sila.
Napasandal si Paulo sa kanyang sasakyan, habol ang hininga. "Lina!" Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong. Ang kanyang mundo ay muling gumulo. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang tatlong bata? Ang kanyang pagdududa ay naging isang matinding pag-asa, ngunit may kasama ring takot. Ano ang itinatago ni Veronica sa kanya? At bakit? Natasha, ang ingay ng Maynila ay tila isang symphony na sabay-sabay na tumutugtog sa tenga ni Lina. 7 taon na siyang hindi nakakatapak sa syudad na ito. Bawat sulok ay may alaala. Bawat amoy ay may hatid na nakaraan. Ngunit ngayon, wala na siyang oras para maging sentimental. Kailangan niyang maging matatag para sa mga anak niya. "Mama, ang daming tao po!" Sigaw ni Marco na nakahawak sa kanyang kamay. Ang kambal, sina Mateo at Maya ay abala sa pagtingin-tingin sa mga naglalakihang gusali. "Kaya huwag kayong bibitaw ha?" Paalala ni Lina, hinigpitan ang hawak sa kamay ng mga bata. Dumating sila sa kliyente, isang malaking opisina sa Makati. Ang mga produkto niya ay pinuri at ang malaking order ay nakumpirma. Isang malaking tagumpay. Habang palabas sila ng gusali, naglakad sila sa sidewalk, naghahanap ng taxi. Ang mga bata ay masigla pa rin, ngunit ramdam na ni Lina ang pagod. Sa gitna ng tawanan ng mga anak niya at ng ingay ng Maynila, bigla siyang napako sa kinatatayuan niya. Isang itim na kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumukas ang pinto at mula doon, lumabas ang isang pamilyar na anino. Ang anino nun ng nakaraan, na pilit niyang tinatakasan. Si Paulo, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding takot at galit. Nagbago si Paulo, mas matikas, mas seryoso ang muka, at mas may bahid ng lungkot. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nagbago. Ang mga matang yon ang naghahanap sa kanya. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito. Hindi ngayon. Hindi kasama ang kanyang mga anak. "Mama, okay lang po kayo?" Tanong ni Maya, na napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Pilit siyang ngumiti. "Okay lang ako, anak. Nagulat lang ako sa init." Ngunit huli na. Nakita na siya ni Paulo. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa pagkabigla. Nakita rin nito ang kanyang mga anak. Ang mga matang yon ay nagtataka at may bahid ng pagdududa. Mabilis na lumapit si Paulo sa kanila. "Lina, ikaw ba yan?" Ang boses nito ay pabulong, puno ng pagkabigla. Hindi sumagot si Lina. Hinila niya ang kamay ng kanyang mga anak. "Halika na mga anak, bilis." Ngunit hinarangan sila ni Paulo. "Lina, sandali lang. Bakit ka umalis? Bakit hindi ka nagpakita? Akala ko..." Ang kanyang boses ay tila may halong pakiusap. Tinitigan siya ni Lina. Ang galit na matagal nang inilibing ay muling nabuhay. "Wala kang karapatang magtanong, Paulo." Malamig na tugon niya. "Matagal na akong patay para sa'yo, kaya kalimutan mo na kami." "Pero, ang mga bata," bulong ni Paulo, tinitigan ang 3 bata. Ang mga mata niya ay nagpapalit-palit ng tingin mula kay Lina patungo sa kanyang mga anak. "Sino sila?" Hinila ni Lina ang kanyang mga anak palayo. "Wala kang pakialam." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak. Hindi niya hahayaang sirain ni Paulo ang buhay nila. Nagmamadali silang lumayo. Hinabol sila ni Paulo, ngunit dahil sa dami ng tao sa kalsada, nawala sila sa paningin niya. Sumakay sila ng taxi at sinabi ni Lina sa driver na magmaneho ng mabilis. Sa loob ng taxi, ang kanyang puso ay patuloy sa pagkabog. Nakita niya si Paulo. Nakita rin ni Paulo ang kanyang mga anak. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang kapayapaan na matagal niyang binuo sa Batangas ay tila nawasak sa isang iglap. "Mama,
Sino po yung lalaking iyon? Tanong ni Mateo. Oo nga po, ma. Dugtong ni Maya. Bakit po kayo nagalit? Niyakap niya ang kanyang mga anak. Walang anuman, mga anak. Galing lang sa trabaho ang mama. Pagod lang. Pilit siyang ngumiti, kahit na ang kanyang puso ay nanlalamig. Ngunit alam niya na hindi na niya kayang itago ang nakaraan. Ngayon na nakita siya ni Paulo, siguradong hindi na ito titigil sa paghahanap sa kanila. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nagkatotoo. Gabi na nang makarating sila sa maliit na pension house na inupahan niya sa Maynila. Ang mga bata ay mabilis na nakatulog. Pagod mula sa mahabang biyahe at sa mga bagong karanasan. Si Lina ay nakaupo sa tabi ng bintana. Tinitigan ang mga ilaw ng syudad. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kung bakit ba kailangan pa nilang magkita ni Paulo? May kumatok sa pintuan. Nagulat si Lina. Wala siyang inaasahang bisita. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Si Paulo. Lina, kailangan nating mag-usap, sabi ni Paulo. Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ipinapaliwanag ang lahat at lalong hindi ako titigil sa paghahanap sa mga anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Mga anak niya? Paano? Hindi niya inaasahan na ganito kabilis na magsususpetsa si Paulo. At kung hindi mo ipapaliwanag sa akin, ako mismo ang mag-iimbestiga. Kung sino man sila, alam kong may kaugnayan sila sa akin. Ang mga mata ni Paulo ay matalim, puno ng pagdududa at determinasyon. Mateo, Maya, Marco, hindi ba? Napabuntong hininga si Lina. Paano nalaman ni Paulo ang mga pangalan ng kanyang mga anak? Hindi makatulog si Paulo ng gabing iyon. Ang mga salita ni Lina ay naglalaro sa kanyang isip. Wala kang karapatang magtanong, Paulo. Matagal na akong patay para sa'yo. Kaya kalimutan mo na kami. Ngunit paano niya kakalimutan? Lalo na ngayon na nakita niya si Lina. Buhay. At may kasama pang 3 bata na tila kamukha niya. Mateo, Maya, Marco. Paano niya narinig ang mga pangalang yon? Sino ang nagsabi? Hindi niya matandaan, ngunit sigurado siyang narinig niya ang mga ito. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina. Hindi na niya kayang maghintay pa. Kailangan niyang malaman ang totoo. Ang lihim na ito ay matagal nang bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Agad niyang tinawagan ang matalik niyang kaibigan, si Espo Juan Daniel Reyes. Si Daniel ang kasama niyang nag-imbestiga sa aksidente ni Lina 7 taon na ang nakakaraan. Daniel, kailangan kitang makausap. Ngayon din. Seryosong sabi ni Paulo sa telepono. Nagkita sila sa isang tahimik na kafe. Agad na ipinaliwanag ni Paulo ang kanyang hinala, ang kanyang nakita sa kalye ng Maynila. Daniel, tanda mo yung bus accident sa Batangas? Gusto kong imbestigahan mo ulit. Lahat ng detalye. May kutob ako na merong mali. Tinitigan ni Daniel si Paulo. Paulo, alam mo namang sarado na ang kasong yan. Wala nang ibang lead. At ang mga bangkay, halos hindi na makilala. Alam ko, tugon ni Paulo. Pero may pakiramdam ako na mayroong itinatago. Si Lina. Buhay siya. Nakita ko siya kahapon. Kasama ang 3 bata. Nagulat si Daniel. Ano? Paolo, sigurado ka ba dyan? Baka naman guni-guni mo lang dahil sa stress? Hindi, Daniel. Nakita ko siya. Kaya kailangan kong malaman ang totoo. Para sa akin at para sa mga bata. Pumayag si Daniel na tulungan siya. Nagsimula si Daniel sa muling pagbubukas ng kaso sa ilalim ng kanyang sariling pangalan upang hindi mahalata ni Veronica. Ilang araw ang lumipas at bawat araw ay isang pagpapahirap kay Paulo. Si Veronica ay nagiging mas mapagbantay. Madalas nitong tinatanong kung bakit siya balisa, kung bakit siya nagmamadali. Paulo, may problema ba? Tanong ni Veronica isang gabi habang naghahapunan. Parang malalim ang iniisip mo nitong mga nakaraang araw. Wala. Marami lang akong iniintindi sa trabaho.
Sagot ni Paulo. Pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Ngunit nagdududa na rin si Veronica. Ramdam niya ang pagbabago kay Paulo. Pagkalipas ng 1 linggo, muling nagkita sina Paulo at Daniel. Ibinigay ni Daniel kay Paulo ang isang folder na puno ng mga dokumento. Paulo, may nahanap ako, sabi ni Daniel. May mga report ng investigasyon na tila minanipula. Ang mga testimonya ng mga saksi ay masyadong pare-pareho. At ang pinakakapansin-pansin, ang mga bangkay na sinasabing kay Lina, walang maayos na dental records, hindi malinaw ang pagkakakilanlan. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, Paulo, posibleng fake ang buong aksidente. Seryosong sabi ni Daniel. Posibleng may nagplano ng lahat para mawala si Lina sa buhay mo. Nag-init ang ulo ni Paulo. Sino? Sino ang gagawa ng ganoon? Isang pangalan ang agad na pumasok sa kanyang isip. Veronica. Umuwi si Paulo ng gabing iyon na puno ng galit at puot. Sinalubong siya ni Veronica na may matamis na ngiti. Oh, Paulo, ang aga mo yata ngayon. Hindi pinansin ni Paulo ang bati ni Veronica. Lumapit siya rito. Ang mga mata ay matalim. Veronica, kailangan nating mag-usap. Nagbago ang ekspresyon ni Veronica. Tungkol saan, iho? Tungkol sa aksidente sa Batangas, diretsong sabi ni Paulo. Tungkol sa pagkamatay ni Lina. Biglang namutla si Veronica, ngunit mabilis itong nakabawi na tila isang batikang artista. Paulo, bakit mo pa binabalikan ang nakaraan? Masakit na para sa'yo iyon. Huwag kang magkunwari, Veronica. Sigaw ni Paulo. Alam kong may kinalaman ka sa lahat ng ito. Nagsimulang umiyak si Veronica. Paulo, ano bang sinasabi mo? Bakit mo ako pinaghihinalaan? Ako ang nandyan para sa'yo noong mga panahong yon. Ako ang nagbigay ng balikat mo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Mahusay ang pagganap ni Veronica. Niyakap niya si Paulo, pilit na pinapakalma. Paulo, alam kong mahirap. Ang sakit ng pagkawala ni Lina ay hindi madaling kalimutan. Pero kailangan mong maging matatag. Baka may nakikita ka lang dahil sa sobrang pagod. Halos maniwala si Paulo sa pag-iyak ni Veronica. Ang galing nitong magpanggap. Ngunit ang mga ebidensya ni Daniel ay malinaw. Hindi siya maaring magkamali. Hindi, Veronica, sabi ni Paulo. Dahan-dahang kumalas sa yakap nito. Alam kong may itinatago ka. Sa halip na sagutin, biglang kinuha ni Veronica ang kanyang cellphone. Kung ganon, Paulo, tignan mo ito. Hindi lang ikaw ang nag-iimbestiga. Ipinakita niya ang isang litrato. Litrato ni Lina na tila masayang nakikipag-usap sa isang lalaki sa Batangas kasama ang 3 bata. Nakita mo? Siya na mismo ang gumawa ng buhay niya. Iniwan ka niya. Hindi ka niya mahal. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay niya. Napasigaw si Paulo. Linlangin ulit siya. Ang mga litrato ay malinaw. Tila bagong kuha. Sino ang lalaking yon? Sino ang 3 bata? Ibig sabihin, totoo ang mga nakita niya. Buhay nga si Lina. Pero sino ang lalaking iyon? Habang tinitignan niya ang mga larawan, napansin niya ang isang kakaibang detalye sa likod ng picture ni Lina sa gilid ng mesa na pinagpapatungan ng litrato sa cellphone ni Veronica. May nakasabit doong isang maliit na frame ng litrato. Hindi ito masyadong malinaw, ngunit may silaw ng ilaw na tumama dito. Dahan-dahan, lumapit si Paulo sa mesa. Kinuha niya ang frame, isang lumang litrato ni Lina. Ngunit ang litrato ay mayroong tupi sa gilid. At sa likod, sa puting bahagi, may nakasulat na mga salita sa maliit na sulat kamay. Mateo, Maya, Marco, mga anak ni Lynn. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit siya kay Veronica. Ang litrato ay hawak niya ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Veronica, pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Ano ang ibig sabihin nito? Namutla si Veronica. Hindi niya inaasahan na makikita ni Paulo ang litratong yon. Nag-iba ang kanyang ekspresyon.
Ang galing nitong magkunwari ay nawala. Ang kanyang mga mata ay naningkit, puno ng pagkabigla at galit. Ang hangin sa silid ay tila nagbago. Ang kaninang pagganap ni Veronica ay biglang naglaho, napalitan ng isang matigas at malamig na ekspresyon. Ang litratong hawak ni Paulo ay tila isang ebidensyang hindi na niya maaaring itanggi. Ano? Anong ibig mong sabihin, Paulo? Pilit na tanong ni Veronica, bagaman nanginginig ang kanyang boses. Huwag ka nang magkunwari, Veronica. Sigaw ni Paulo, inihagis ang litrato sa mesa. Ang kanyang puso ay kumukulo sa galit. Alam mo ang tungkol dito? Alam mong buhay si Lina at ang mga bata. Sila ang mga anak ni Lina, anak namin. Napangiti ng mapakla si Veronica. Ang kanyang nangiti ay hindi kagalakan, kundi isang nangiti ng kapaitan at kapusukan. Oh, Paulo, akala ko ba matalino ka? Akala ko ba mas pinili mo ang pamilya mo kaysa sa isang babaeng gaya ni Lina? Kaya mo ginawa ang lahat ng ito? Kaya mo kami niloko? Anong karapatan mong gawin iyon sa akin at kay Lina? Ang kanyang boses ay tila kulog, nagpapayanig sa buong silid. Karapatan? Ako ang nagligtas sa inyo mula sa pagbagsak. Ako ang nagbayad ng lahat ng utang ng pamilya mo. Ako ang nagligtas sa pangalan ng eskudero. At anong kapalit? Ang makita kang patuloy na naghahanap sa isang babaeng iniwan ka at ang anak ninyo? Sumigaw na rin si Veronica. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Ginawa ko lang kung ano ang kailangan para sa atin, Paulo. Para maging akin ka ng buo. Hindi iyan pagmamahal, Veronica. Iyan ay obsesyon. Iyan ay kasinungalingan. At anong pagmamahal ang tinutukoy mo? Ang pagmamahal ni Lina? Ang pagmamahal ng isang babaeng walang-wala na iniwan ka para lang takasan ng problema? Siya ba ang pipiliin mo kaysa sa akin na nagbigay sa iyo ng lahat ng ito? Malakas na tumawa si Veronica, isang tawa na puno ng panlilibak. Ginawa ko ang lahat, Paulo, mula sa pagpaplano ng pekeng aksidente ng bus hanggang sa pagpapaniwala sa iyo na patay na siya, hanggang sa pagmamanipula sa iyo na manatili sa akin. Lahat para sa akin. Para sa atin. Hayop ka. Wala kang puso. Inihagis ni Paulo ang isang baso na bumagsak sa dingding at nabasag. At kung lalaban ka, Paulo, patuloy ni Veronica, hindi pinansin ang galit ni Paulo. Sisiguraduhin kong pati ang mga anak mo ay mawawala sa iyo. At pati ang pamilya mo, babagsak muli. Hindi mo ako kilala, Paulo. Kaya kong gawin ang lahat para makuha ang gusto ko. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim, puno ng pagbabanta. Ngunit sa gitna ng matinding galit, isang ideya ang pumasok sa isip ni Paulo. Ang kanyang ama. Matagal na rin niyang pinaghihinalaan ang kanyang ama na may alam. Ang kanyang ama ay tila laging kalmado sa gitna ng krisis noon at tila masyadong madali nitong tinanggap ang pagkawala ni Lina. Lumabas si Paulo ng bahay. Hindi pinansin ang sigaw ni Veronica. Nagmaneho siya papunta sa bahay ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay isang malaking kasinungalingan. Nang dumating siya sa bahay ng kanyang ama, sinalubong siya nito na may pagtataka. Paulo, anong ginagawa mo rito? Bakit kagabi na? Pa, sabi ni Paulo, ang kanyang boses ay halos pabulong. Alam mo ba ang lahat? Alam mo ba ang ginawa ni Veronica? Nagulat ang kanyang ama. Ano bang sinasabi mo, Paulo? Ang tungkol saan? Tungkol kay Lina. Tungkol sa aksidente sa Batangas. Tungkol sa pagkamatay niya. Alam mo bang buhay siya? At alam mo bang may mga anak kami? Namutla ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kawala. Paulo, hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magkunwari pa. Sigaw ni Paulo. Narinig ko si Veronica. Lahat ng ito ay plano niya. At alam kong may alam ka sa lahat ng ito. Umiwas ng tingin ng kanyang ama.
Paolo anak, ginawa ko lang kung ano ang sa tingin ko ay tama para sa pamilya natin. Ang mga utang, ang kaso. Wala tayong choice. Kung hindi mo tinanggap ang alok ni Veronica, babagsak tayong lahat. Mawawala sa atin ang lahat. Napakagatlabi si Paolo. Kaya pinili mong ipagkanulo ang sarili mong anak? Ipagkanulo ang kaligayahan ko? At ipagkanulo ang asawa ko at ang mga apo mo? Hindi ko alam ang tungkol sa mga apo mo, Paolo. Mahinang sabi ng kanyang ama. Pero alam kong buhay si Lina. Nakita ko siya sa isang litrato na ipinakita sa akin ni Veronica. Pero sinabi niya sa akin na hindi siya dapat guluhin at mas mabuti para sa lahat na manatili ka sa kanya. Bumagsak si Paolo sa upuan. Ang kanyang buong katawan ay nanghihina. Hindi lang si Veronica ang nag-traitor sa kanya, pati ang sarili niyang ama. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buo. Ang taong kanyang ipinaglaban. Hindi ko makapaniwala pa. Pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Sinira niyo ang buhay ko. Sinira niyo ang buhay namin ni Lina. Tumalikod siya sa kanyang ama. Hindi na kayang tingnan ito. Ang sakit sa kanyang puso ay doble. Ang pagkabigo, ang pagtataksil, ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay pawang kasinungalingan. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay ng kanyang ama. Bumubuhos ang malakas na ulan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng walang direksyon. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay pinindot niya ang answer button. Paolo Escudero? Sabi ng isang boses sa kabilang linya, boses ng isang lalaki. Mayroon akong impormasyon tungkol kay Doña Veronica. Mga impormasyon na makakasira sa kanya at sa pamilya mo. Nanlaki ang mga mata ni Paolo. Sino ito? Ang pagkikita nila ni Paolo sa Maynila ay tila isang bukas na sugat na muling dinugo. Pilit siyang umiiwas sa tawag at mensahe ni Paolo. Ngunit ang lalaki ay mapilit. Bawat araw ay may bulaklak na dumarating sa pension house, may kasamang liham na puno ng paghingi ng tawad at ang paliwanag. Mama, sino po yung nagpapadala ng mga bulaklak? Tanong ni Maya, na hawak ang isang buke ng puting rosas. Kaibigan lang, anak. Sagot ni Lina, pilit nang ngumingiti. Ayaw niyang ipaalam sa mga bata ang tungkol sa Paolo. Hindi pa oras, hindi pa sila handa. Ngunit ang puso niya ay nagsisimulang lumambot. Ang bawat salita sa liham ni Paolo ay tila tumatagos sa kanyang matigas na puso. Naramdaman niya ang sakit at pagsisisi ni Paolo. Naalala niya ang kanilang mga masasayang alaala, ang kanilang mga pangarap, ang halik ni Paolo sa kanyang noo bago siya umalis. Ang bawat alaala ay isang tusok sa kanyang puso. Isang hapon, habang naglalakad siya sa parke kasama ang mga bata, nakita niya si Paolo, nakaupo sa isang bench, malayo sa kanila. Nakatingin ito sa malayo-malalim ang iniisip. Ramdam niya ang lungkot nito. Gusto niyang lapitan, gustong tanungin kung bakit. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang sakit ng nakaraan ay matindi pa rin. Ngunit hindi lang si Paolo ang gumagalaw. Nagsimula ng umaksyon si Veronica. Isang umaga, nang dumating si Lina sa kanyang kliyente para mag-deliver, sinalubong siya ng manager na may mukhang seryoso. Ma'am Lina, pasensya na po, sabi ng manager. Hindi na po namin kayang tanggapin ang order nyo. May narinig po kaming masasamang balita tungkol sa inyo at sa inyong kumpanya. Nagulat si Lina. Ano pong sinasabi nyo? May nagpakalat po kasi ng balita na hindi raw po maganda ang pagkakakilanlan nyo at may problema raw po kayo sa Batangas. Hindi po kami pwedeng makipag-ugnayan sa inyo dahil sa reputasyon ng aming kumpanya, paliwanag ng manager, na tila nahihiya. Nanlamig si Lina. Alam niyang gawa ito ni Veronica. Sinisira na nito ang kanyang reputasyon, ang kanyang negosyo, ang pinaghirapan niya sa loob ng 7 taon.
Pero hindi po totoo ang lahat ng yan. Depensa ni Lina. Pasensya na po talaga, Ma'am Lina, sabi ng manager. Kailangan po naming sundin ang patakaran. Umuwi si Lina na puno ng galit at takot. Gusto niyang lumaban. Ngunit paano? Walang siyang laban sa kapangyarihan at yaman ni Veronica. Kinabukasan, isang mas masamang balita ang sumalubong sa kanya. Isang tawag mula sa guro ng kanyang mga anak. Ma'am Navarro, kailangan po kayong pumunta rito sa school. Sabi ng guro, may bahid ng pag-aalala sa boses. May kaunting gulo po rito. Nagmadali si Lina sa eskwelahan. Nang dumating siya, nakita niya si Veronica. Nakatayo sa harap ng principal's office, kausap ang principal at ang guro ng mga bata. Ang kanyang mga anak, sina Mateo, Maya at Marco, ay nakaupo sa bench tahimik at takot. Ma'am Lina, salamat at nakarating kayo, sabi ng principal, seryoso ang muka. May nagreklamo po kasi tungkol sa inyo. Sinabi po niya na hindi raw po kayo karapat-dapat na maging ina, na may masamang impluwensya raw po kayo sa mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Anong sinasabi niyo? Hindi iyan totoo. Lumapit si Veronica, nakangiti ng mapanukso. Oh Lina, matagal nang gulo ang buhay mo, hindi ba? Hindi ka karapat-dapat para sa mga batang ito. Kaya kong bigyan sila ng mas magandang buhay kaysa sayo. Mas marangya, mas ligtas. Naramdaman ni Lina ang pag-init ng kanyang ulo. Wala kang karapatang sabihin iyan. Hindi mo ako kilala. Hindi mo kilala ang mga anak ko. Kilala ko ang lahat, Lina, sabi ni Veronica. Ang kanyang boses ay malamig. At handa akong ipaglaban ang mga bata. Handang kunin sila sa iyo kung kinakailangan. Niyakap ni Lina ang kanyang mga anak. Hinigpitan ng yakap. Huwag kang mangahas. Sigaw niya. Hindi ko hahayaang mangyari iyan. Hindi ko hahayaang kunin mo ang mga anak ko. Makikita natin, Lina. Ngiti ni Veronica. Makikita natin kung sino ang mananalo sa huli. Lumabas si Veronica ng principal's office. May pagmamataas. Tinitigan ni Lina ang kanyang mga anak. Takot ang mga mata nila. Ramdam niya ang pagkabigla ng mga ito. Gabi na nang makauwi sila sa pension house. Ang mga bata ay tahimik. Hindi na sila kasing sigla ng dati. Mama, aalis na po ba kami rito? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay pabulong. Niyakap ni Lina ang kanyang mga anak. Hindi anak. Nandito lang tayo. Huwag kayong mag-alala. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang malaking gulo ang kinakaharap niya. Hindi titigil si Veronica. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin. Kung hindi ka aalis sa Manila, Lina, sabi ng boses sa kabilang linya. Boses ng isang babae na may bahid ng galit. May mangyayaring masama sa mga anak mo. Huwag kang mangahas na lumaban sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Boses ni Veronica. At may kasama itong larawan. Larawan ng kanyang mga anak na naglalaro sa isang parke, hindi kalayuan sa pension house. Alam ni Veronica kung nasaan sila. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi lang ang negosyo niya ang inaatake ni Veronica. Pati ang buhay ng kanyang mga anak. Kailangan niyang gumawa ng isang desisyon. Lumaban o tumakbo. Ngunit hindi na siya maaaring tumakbo. Ang takot ay isang malamig na kamay na humawak sa puso ni Lina. Ang larawang ipinadala ni Veronica sa kanya, kasama ang pagbabanta nito, ay sapat na para malaman niyang seryoso ito. Hindi na ito laro. Ito ay isang digmaan. At ang mga anak niya ang nakataya. Hindi na siya nag-atubili. Agad siyang tumawag kay Paulo. Sa kabila ng lahat ng sakit at galit, alam niyang si Paulo lang ang makakatulong sa kanya ngayon. Paulo, sabi ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan mo akong tulungan. Kinuha ni Veronica ang mga anak ko. Sa kabilang linya, naririnig ni Paulo
Ang pagbagsak ng kanyang cellphone, isang iglap, gumuho ang mundo ni Paulo. Kinuha ni Veronica ang mga anak niya. Ang mga anak na pinangarap niyang makasama, pinangarap niyang protektahan, ang kanyang dugo at laman. Ano? Kinuha ni Veronica ang mga bata? Sigaw ni Paulo. Ang kanyang galit ay umabot sa sukdulan. Ang lahat ng pagtataksil ni Veronica ng kanyang ama ay nagtipon-tipon sa isang matinding puot. Paulo, kailangan natin silang hanapin, sabi ni Lina. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan natin silang iligtas. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Sagot ni Paulo, tumakbo palabas ng opisina, hindi na pinansin ang mga taong nagtataka sa kanya. Nagkita sina Lina at Paulo sa pension house. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng magkahalong galit, takot, at isang pamilyar na pagmamahal. Sa sandaling ito, hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang tanging mahalaga ay ang kanilang mga anak. Saan kaya sila dinala ni Veronica? Tanong ni Lina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. May isa akong hinala. Sabi ni Paulo, ang kanyang muka ay seryoso. May isang abandonadong bodega sa North Caloocan, pag-aari ng pamilya Almeda. Dati itong ginagamit sa mga ilegal na transaksyon ng mga kasosyo niya. Kung may itatago si Veronica, doon niya dadalhin. Agad silang sumakay sa sasakyan ni Paulo. Ang biyahe ay tahimik, ngunit ang tensyon sa loob ng kotse ay matindi. Bawat segundo ay isang pagpapahirap. Bawat sulyap ni Paulo kay Lina ay puno ng pakiusap, ng pagsisisi. Ngunit ang mga mata ni Lina ay nakatutok lang sa kalsada, puno ng determinasyon. Nang makarating sila sa bodega, gabi na, madilim ang lugar, at tanging ang buwan lang ang nagsisilbing ilaw. Ang katahimikan ay nakakabingi, na tila nagkukubli ng isang masamang mangyayari. Doon yan, bulong ni Paulo. Itinuro ang isang malaking bodega sa dulo ng kalsada. Bumaba sila ng sasakyan. Maingat silang lumapit sa bodega. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas. May naririnig silang mahinang iyak. Mga anak ko, bulong ni Lina. Ang iyak ng kanyang mga anak ay nagbigay ng lakas kay Lina. Hindi na siya takot. Hindi na siya magpapatalo. Pumasok sila sa bodega. Madilim sa loob at puro alikabok. Sa gitna ng bodega, nakita nila si Veronica. Nakatayo sa tabi ng 3 bata na nakatali ang mga kamay at nakatakip ang mga bibig. Takot ang mga mata ng mga bata. Veronica! Sigaw ni Paulo. Nagulat si Veronica. Napalingon siya. At nang makita niya sina Paulo at Lina, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Paano kayo nakarating dito? Bitawan mo ang mga anak ko, Veronica. Sigaw ni Lina. Napangiti ng mapakla si Veronica. Oh, Lina, ang tapang mo na ngayon, ah. Pero huli na ang lahat. Mawawala sa iyo ang mga anak mo. At pati si Paulo. Mananatili sa akin. Ibinunot ni Veronica ang isang baril mula sa kanyang bag. O kayo ang pipili, Lina. Buhay ninyo o buhay ng mga anak ninyo? Nagulat sina Lina at Paulo. Hindi nila inaasahan na may dalang baril si Veronica. Veronica, huwag kang gagawa ng anumang kalokohan, sabi ni Paulo, pilit na pinapakalma si Veronica. Kalokohan? Hindi ito kalokohan, Paulo, sigaw ni Veronica. Itinutok ang baril sa mga bata. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Lahat. At ngayong lalaban ka, sisiguraduhin kong wala kang matitira. Nagpanik ang mga bata, umiyak ng malakas. Sa isang iglap, kumilos si Paulo. Hindi ko hahayaang saktan mo ang mga anak ko. Sigaw niya at tumalon sa harap ng mga bata. Ginawang panangga ang kanyang katawan. Nagulat si Veronica, ngunit mabilis siyang nagpaputok. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw sa bodega. Paulo, sigaw ni Lina, puno ng takot. Naramdaman ni Paulo ang matinding impact sa kanyang braso. Isang mainit na likido ang dumaloy. Ngunit mas matindi ang pagkabigla at galit sa kanyang puso. Hindi siya pwedeng bumigay.
Hindi ngayon, hindi habang naroon ang kanyang mga anak. "Paulo!" Sigaw ni Lina, puno ng takot. Ngunit hindi siya nagpadala sa takot. Bilang isang ina, ang kanyang instincts ay mas matalas kaysa dati. Habang nakatutok ang baril ni Veronica sa kanila, napansin niya ang bahagyang pag-aalangan sa galaw ng babae. Isang split second, sapat na para kumilos si Lina. Mabilis siyang sumugod, hindi inalintana ang baril. Sa isang biglaang galaw, hinablot niya ang braso ni Veronica na may hawak na baril at sa tulong ng kanyang kaliitan at bilis, iniikot niya ang kamay ni Veronica. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang umalingaw habang nahulog ang baril sa semento. Napapikit si Veronica sa sakit, ngunit ang kanyang galit ay mas matindi. "Bitawan mo ako, Lina." Sigaw niya, pilit na kumakawala sa hawak ni Lina. Ngunit mahigpit ang kapit ni Lina. Ang bawat hibla ng kanyang pagiging ina ay nagbibigay sa kanya ng superhuman strength. Sa mga sandaling iyon, narinig nila ang sirena ng pulis. Hindi nagtagal, bumukas ang pintuan ng bodega at pumasok ang mga pulis. Pinangungunahan ni SP1 Daniel Reyes. "Freeze! Pulis!" Sigaw ni Daniel. Binitawan ni Lina si Veronica. Napasigaw si Veronica sa matinding galit at pagkabigo. Agad siyang pinusasan ng mga pulis. Nilapitan ni Paulo ang kanyang mga anak. Natakot na takot. Pinakawalan niya ang kanilang mga tali at agad silang yumakap kay Lina, humahagulhol. Niyakap din sila ni Paulo kahit may kirot sa kanyang braso. Ang mainit na dugo na dumadaloy ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ligtas sila. "Ligtas na kayo, mga anak ko," bulong ni Lina habang hinahaplos ang ulo ng mga bata. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa at pasasalamat. Nilapitan ni Daniel si Paulo. "Paulo, ayos ka lang? Tinamaan ka." "Ayos lang ako, Daniel," sagot ni Paulo. Pilit nang ngumiti. "Salamat sa'yo kung hindi ka dumating." "Nahanap namin ang impormasyon na ibinigay ng anonymous caller," sabi ni Daniel. "Ang lahat ng kasamaan ni Veronica, pati ang tungkol sa pekeng aksidente at ang tungkol sa iyong ama, ang kanyang ama. Ang alaala ng kanyang ama ay nagpabalik sa sakit. Ngunit ngayon, kailangan niyang harapin ang lahat." Hindi nagtagal, dumating ang mga reporters na tila nakatanggap ng tip. Kinuhanan nila ng litrato si Veronica habang pinipusasan. Ang mukha ay puno ng galit at puot. Ang mga balita ay mabilis na kumalat. Ang lahat ng kasamaan ni Veronica ay unti-unting lumabas. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na mukha ang nakita ni Paulo. Ang kanyang ama. Nakatayo ito sa di kalayuan. Ang mukha ay namumutla, puno ng gulat at kahihihiyan. Nakita niya ang kanyang ama na pilit na umiiwas sa mga kamera, tila gustong magtago. Ngayon, ang lahat ng katotohanan ay lumalabas. Ang kanyang ama ay hindi na makakatakas sa kanyang mga ginawa. Nilapitan ni Paulo ang kanyang ama. "Pa?" Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig. Ngayon, alam na ng lahat ang totoo. Hindi makatingin ang kanyang ama. Yumuko lang ito, puno ng pagsisisi. "Paulo, patawarin mo ako, anak." Ngunit ang galit ni Paulo ay matindi pa rin. Hindi pa ito ang oras para sa kapatawaran. Kailangan niya munang iproseso ang lahat. Tiningnan ni Paulo si Lina na kasama ang kanilang mga anak. Ang kanyang braso ay patuloy na dumudugo, ngunit hindi niya alintana. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pagmamahal at pag-asa. Ligtas na sila. Ang kanyang pamilya ay ligtas na. Habang inilalabas si Veronica mula sa bodega, napansin ni Paulo ang titig nito. Ang mga mata ni Veronica ay puno ng matinding galit at pagbabanta. Isang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Isang nangiti na may bahid ng pananakot. "Hindi pa tapos ang laban na ito, Paulo," bulong ni Veronica. Sapat lang para marinig ni Paulo.
Hindi ko hahayaang maging masaya kayo. Marami pa akong itinatago. Marami pa kayong hindi alam. Ang pagbagsak ni Veronica Almeda ay naging headline sa lahat ng pahayagan at news program. Ang kanyang mga krimen mula sa pagmamanipula sa aksidente ng bus hanggang sa pagkidnap sa mga bata ay lantaran na ngayong alam ng publiko. Nahaharap siya sa maraming kaso at inaasahang makukulong siya ng matagal. Sa mata ng batas, natalo si Veronica. Ang ama ni Paolo ay nailangan ding harapin ang kanyang responsibilidad. Sa kabila ng pagtatangka niyang itago ang katotohanan, ang kanyang pakikipagsabwatan sa paglilihim ni Veronica ay nabunyag. Kinailangan niyang magbitiw sa lahat ng posisyon niya sa kumpanya at ang pangalan ng kanilang pamilya ay nabahira ng kahihiyan. Para kay Lina, ang mga pangyayaring iyon ay nagdala ng magkahalong damdamin. Ginhawa dahil sa wakas ay nabigyan ng hustisya, ngunit may kirot pa rin sa puso. Ang mga trauma ng nakaraan ay hindi basta-basta mawawala. Nasa ospital si Paolo. Ang tama ng bala sa kanyang braso ay hindi malalim, ngunit kailangan ng operasyon. Ginawa niya ang lahat para sa kanila, para sa kanyang mga anak. Dumating si Lina sa kanyang kwarto sa ospital, dala ang mainit na sopas. Ang mga bata ay kasama ang kanyang tita Elena na mabilis na dumating mula sa Batangas. "Kumusta ang braso mo?" tanong ni Lina. Ang kanyang boses ay malambing. Tiningnan siya ni Paolo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng pag-asa. "Ayos lang ako, Lina. Nagawa ko ang dapat kong gawin para sa inyo." Naupo si Lina sa tabi ng kanyang kama. "Paolo, marami akong gustong itanong. Marami akong gustong malaman." "Alam ko," sabi ni Paolo, "at handa akong ipaliwanag ang lahat. Ang lahat ng kasalanan ko, ang lahat ng pagpapabaya ko. Handa akong tanggapin ang anumang kaparusahan na ibibigay mo." Sinimulan ni Paolo ang kanyang kwento. Ang tungkol sa pagkalugi ng kanilang pamilya. Ang mga utang dahil sa tiyuhin niya. Ang pressure mula sa kanyang ama. Ang alok ni Veronica. Ang kasinungalingan tungkol sa aksidente ng bus. Ang kanyang paghahanap at ang kanyang pagdududa. Ang pakikipagsabwatan ng kanyang ama. Ang lahat. Pinakinggan siya ni Lina ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naramdaman niya ang sakit at pagsisisi ni Paolo, ngunit hindi niya kinaya ang pagtataksil ng kanyang ama. Ang pagtataksil na yon ay mas matindi kaysa sa pagtataksil ni Paolo. "Paolo," sabi ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig. "Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo, pero ang sakit na idinulot mo sa akin at sa mga anak natin, hindi ito madaling kalimutan. Alam ko, Lina, at hindi ko hinihingi na kalimutan mo. Hinihingi ko lang na bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon na patunayan na nagbago na ako. Isang pagkakataon na maging ama sa mga anak natin." Pakiusap ni Paolo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Humiga si Lina sa kanyang kandungan. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Ang sakit ng nakaraan ay sariwa pa rin. Ngunit nakikita niya ang pagbabago kay Paolo. Nakikita niya ang tunay na pagsisisi. "Paolo," sabi ni Lina, "hindi ko pa kayang kalimutan ang lahat. Hindi ko pa kayang ibalik ang dating kami. Ngunit, para sa mga anak natin, para sa kanila, handa akong magpatawad. Hindi para sa'yo, kundi para sa kanila. At para sa sarili ko, para makalaya ako sa galit at pait." Napangiti si Paolo. Isang tunay na ngiti, isang ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mukha. "Salamat, Lina. Maraming salamat." Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagsimula ang proseso ng paghilom. Si Paolo ay naging mas responsable. Nag-concentrate siya sa paggaling at sa pagiging ama sa kanyang mga anak. Araw-araw siyang bumibisita sa mga bata, nagbabasa ng kwento, naglalaro kasama sila. Dahan-dahan, lumalaki ang pagmamahal ng mga bata sa kanilang ama.
Isang hapon, habang nakaupo sila sa parke kasama ang mga bata, tumingin si Paolo kay Lina. "Lina," sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "May gusto akong sabihin sa'yo." Nagulat si Lina. "Hindi ko na kayang mamuhay nang walang kayo," sabi ni Paolo. Lumuhod sa harap niya. Kinuha niya ang isang simpleng singsing mula sa kanyang bulsa. Isang singsing na hindi mamahalin, ngunit puno ng sinseridad. "Lina May Navarro, gusto kitang pakasalan muli. Hindi para sa pera, hindi para sa pangalan, kundi para sa'yo, para sa ating mga anak, para sa isang simpleng buhay na puno ng pagmamahal at kapayapaan. Patawarin mo ako at bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon." Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tiningnan niya ang mga bata na nakatingin din sa kanya, puno ng pag-asa. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ang nakaraan ay masakit, ngunit ang kinabukasan ay tila maliwanag. "Paolo?" Bulong niya, hindi pa rin makasagot. Ang sikat ng araw sa parke ay tila huminto, naghihintay sa sagot ni Lina. Si Paolo ay nakaluhod pa rin sa kanyang harapan. Ang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang mga anak nila, sina Mateo, Maya at Marco, ay nakatingin sa kanya. Ang mga muka ay puno ng kuryosidad at pananabik. Ang puso ni Lina ay naglalakbay sa nakaraan. Ang sakit, ang pagtataksil, ang hirap. Ngunit nakita rin niya ang kanyang sarili, kung paano siya lumakas, kung paano niya pinalaki ang kanyang mga anak ng mag-isa. At nakita niya si Paolo, ang lalaking nagkamali, ngunit handang magbago, handang ipaglaban ang kanilang pamilya. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang kapatawaran ay hindi madali, ngunit ito ang tanging daan tungo sa kapayapaan. "Paolo," sabi ni Lina, ang kanyang boses ay malambing, "tumayo ka dyan." Sumunod si Paolo, ang kanyang muka ay puno ng kaba. Kinuha ni Lina ang singsing mula sa kamay ni Paolo. Isang simpleng singsing, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalaga. "Oo," bulong niya. "Oo, papakasalan kita muli." Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa labi ni Paolo. Niyakap niya si Lina ng mahigpit at sinundan ng yakap ng kanilang tatlong anak. Sa sandaling iyon, sa gitna ng parke, sa ilalim ng sikat ng araw, naging buong muli ang kanilang pamilya. Ang kanilang pangalawang kasal ay simple lang. Ginanap ito sa isang maliit na simbahan sa Batangas, ang lugar kung saan natagpuan ni Lina ang kanyang lakas at pag-asa. Ang mga bisita ay ang kanyang tita Elena, ang mga kaibigan niya sa Batangas, at si Espo Juan Daniel Reyes. Walang marangyang dekorasyon, walang mamahaling pagkain, walang naglalakihang mga pangalan. Ngunit merong tunay na pagmamahalan, tunay na kagalakan. Pagkatapos ng kasal, nagpasya silang manirahan na sa Batangas. Ibinenta ni Paulo ang kanyang shares sa Almeda Escudero Group at ginamit ang pera para palakihin ang maliit na negosyo ni Lina. Nagtayo sila ng isang maliit na factory na nagbibigay ng trabaho sa maraming taga-Batangas. Ang buhay nila ay naging simple, ngunit puno ng kaligayahan. Si Paulo, ang dating CEO, ay naging isang simpleng ama at asawa. Araw-araw siyang tumutulong sa negosyo, nag-aalaga sa mga anak, at nagbibigay ng lahat ng kanyang oras at pagmamahal kay Lina. Isang hapon, habang nakaupo sila sa beranda ng kanilang bahay, tanaw ang malawak na bukirin. Tinitigan ni Lina si Paulo, na masayang naglalaro ng habulan kasama ang kanilang mga anak. Ang tawanan ng mga bata ay tila musika sa kanyang tenga. Ang ngiti ni Paulo ay tila liwanag sa kanyang mga mata. "Mama, tingnan mo, ang bilis tumakbo ni Papa," sigaw ni Marco, tumatawa ng malakas. "Oo nga anak," sagot ni Lina, napangiti. Lumapit sa kanya si Paulo, humihingal, at niyakap siya mula sa likod. "Masaya ka ba, mahal ko?"
Tanong niya, hinalikan ng kanyang pisngi. Sumandal si Lina sa kanya. Oo, Paulo. Sobrang saya. Dito, sa Batangas, natagpuan ko ang lahat ng kailangan ko. Ang kapayapaan, ang pag-asa, at ang tunay na pagmamahal. Tinitigan nila ang paglubog ng araw, ang mga kulay ng kahel at lila na nagpipinta sa kalangitan. Ang nakaraan ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan. Ang kwento ni Nalina at Paulo ay isang kwento ng sakit at pagtataksil. Ngunit ito rin ay isang kwento ng kapatawaran, paghilom, at pangalawang pagkakataon. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa katapatan, sakripisyo, at sa kakayahang magpatawad. At sa huli, ang pamilya na binuo sa pagmamahal at pag-asa ang siyang mananatiling matatag sa gitna ng anumang unos ng buhay. Ang kanilang bagong simula sa Batangas ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong laging pag-asa sa pagsikat ng araw. Isang bagong bukas, isang bagong pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Nalina at Paulo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsama at pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang samahan ninyo kami sa bawat luha, sa bawat pagsubok, at sa bawat munting tagumpay ay isang karangalan. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Bawat salita, bawat damdamin, at bawat eksena ay hinabi ng may pag-asang sana'y maantig nito ang inyong mga puso at mag-iwan ng isang mahalagang aral. Dahil ang kwento ni Nalina at Paulo ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na sinubok ng tadhana. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay madalas matatagpuan sa gitna ng ating mga kahinaan, na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi isang pagpapalaya sa ating mga sarili mula sa bigat ng nakaraan. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may bagong umaga na naghihintay. Ngayon, nais naming marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot na babaunin ninyo sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe mula sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tulad nito. Muli, maraming salamat sa inyong oras, sa inyong mga puso, at sa inyong pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.